ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga Hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay, upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. Magandang umaga po sa atin lahat. Magandang umaga po, Father. Malungkot na nga ang ating kasaysayan. Ngumiti naman kayo ng konti. Nakakakaba kayo lalo eh. Since 2016, I found myself journeying with those people behind you. Mga nasa likod nyo ay mga nanay, mga ulila na tinukhang ni Rodrigo Duterte. May I invite my dear mothers and widows to rise and be recognized. Maaari po kayong tumayo at para makita. Sila po ang magigiting na tumitindig para sa katotohanan. Palakpakan ho natin. Salamat ho, mga mahal kong ina, balo, na tinukhang. I've journeyed with them. I've buried their dead. I've listened to their woes. We have exhumed some of their dead. We have inurned and laid to peace their remains. But justice is still far, far way off. Nitong mga nagdaang oras at kahit simula 2016, nakita natin kung paano winasak ang tiwala, binaboy ang buhay, pinatay ang naghahanap buhay, binastos. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Sila ay maari kong sabihing mga modernong pariseyo. Nung panahon ni Jesus, ang mga pariseyo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga Hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay, upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. However, all is not lost as we condemn the actions of the 18 senators. Let us not forget the light, the sun, the brave. Merong 5 nanindigan, gaya ng mga tinukhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo, kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. Naririto sila at meron pa rin tayong 5 na mga tumindig kahapon. At hindi lang sila mananatiling 5. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya at ating panalangin hanggang sa tuwina. Palakpakan din po natin ang ating mga magigiting
na prosecutors na titindig kasama ng 5. They might have killed the poor, but not all is lost. They might have killed the breadwinners, but we pray that we will win at the end. They have mocked the truth. They have desecrated the law. They have insulted our house. But then again, we turn to faith for strength. We turn to faith for refuge. We turn to our God and His mercy and healing. And most especially, we turn to God for democracy to once again reign through each one's efforts. May God bless us and bless us always. Amen. Thank you, Father. You know, this liturgy was prepared siguro 2 weeks ago pa, no? Ibang sitwasyon noon. And when I was requested to preside this ecumenical prayer on behalf of our Bishop, Ruby Gaa, of the Diocese of Novaliches, kasi ako yung utusan niya, kapag wala akong inuutusan. And I really prepared something for our prosecutors. Parang to, di ba, ano tawag niyo? Isi-send off natin sila. Pero what happened last night, wala na yun, di ba? So, ang reflection ko ay ganito. This is not just for the prosecutors na. Not only for the people in this house. But I think what is more important for all the Filipinos. What happened last night ay parang feeling ko, sinusubukan na ba ang pasensya ng mga Pilipino? At alam naman natin tayo mga Pilipino mapagpasensyoso, di ba? We are very patient people. No? But alam naman natin sa history natin kapag yung pasensya ng Pilipino ay naubos na, we know ang resulta. The people, our mga kababayan, can take an action for their common good. Not for the personal, not for the good of a group. It's historical. Sa kasaysayan natin, marunong tumindig ang mga Pilipino. To whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hidden, we now place before you these articles of impeachment, symbols not only of legal procedure, but of a nation's longing for transparency, accountability, and truth. Bless these documents, not as tools of vengeance, but as instruments of justice. May they neither condemn in haste, nor conceal wrongdoing. Let no falsehood be enshrined here. Let no truth be buried beneath technicality or fear. May every word inscribed be weighed in righteousness, every claim tested with discernment, every judgment rendered with fairness and compassion. Grant that all who read, interpret, and debate these words will do so not with hardened hearts, but with open minds and reverence for the people they serve. May the truth set us free. May justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream. Amen. Amen.